Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Medyo pumunta lang po tayo sa politika. Pag-usapan natin itong nangyari. Kasi mga kababayan, itong trust approval ratings ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ay bumagsak. Ayon sa Filipino Star ngayon, kapwa bumaba ang approval at trust ratings ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa latest survey ng Pulse Asia nitong Setyembre. Nakakuha si Pangulong Marcos ng trust rating na 71%, habang si VP Sara naman ay nakakuha ng 75% nitong September 2023. So from 85% nung buwan ng Hunyo, bumaba ng 14 points ang bilang ng nagtitiwala kay Presidente Bongbong Marcos. Ayan po yung nakuha niya noong June 2023, 85%. Pero ngayon, September, naging 71%. So grabe po yung ibinaba, 14% ang ibinaba ng trust ratings, approval ratings ng ating Pangulo. At kay kay Vice President Sara Duterte, mula 87% noong Hunyo ay bumaba ito ng 12 points. At naging 75% na lang ngayong September 2023. Nasa kalahati naman ng respondents ng survey o may 49% ang nag-aproba sa trabaho ng Korte Suprema o bahagyang pagbaba sa 53% noong buwan ng Hunyo. So, medyo konti lang ibinaba ng trust at approval rating ng Korte Suprema. At nakakuha naman ng House ng approval rating na 54% mula sa 58%. Bumaba ng 4% itong House of Representatives. Habang ang Senado ay nakakuha ng performance rating na 59% na mas mababa sa 62% noong buwan ng Hunyo. So, ito po nga survey na ito ay sinagawa noong September 10 to 14, 2023 at mayroong 1,200 na respondents nationwide. So yun mga kababayan, kung mapapansin ninyo, yung approval ratings ng lahat ng mga sangay ng gobyerno, simula Presidente, Vice Presidente, Supreme Court, House of Representatives at Senado, lahat po nagbagsakan. Ibig sabihin, palpak. Palpak ang kanilang pagsiservisyo dito sa ating bayan. Ibig sabihin, hindi sila natutuwa dito sa nangyayari sa bansa natin. Kasi mga kababayan, kung mapapansin ninyo, dyan po sa Senado at dyan po sa House of Representatives, puro lang grandstanding. Puro ngaw-ngaw. Puro lang kwentuhan, puro salitaan, lalong-lalo na itong mga pambabatas natin na ang ginawa mag-imbestiga ng kung ano-ano. Imbis na intindihin ang pangangailangan ng taong bayan, investigasyon dito, investigasyon doon. Di ba dapat ang priority ninyo kung paano nyo may aangat kahit konti lang, hindi naman natin hinahangad na maging yayamanin tayo eh. Di ba, maangat lang ng konti lang yung antas ng ating pamumuhay. Hindi naman natin pinapangarap na talagang magkaroon tayo sariling kondo, makabili tayo ng sariling magarbong sasakyan, o kaya mabigyan tayo ng pangyayamaning negosyo showcase. Yung pangkabuhayan showcase, hindi naman eh. Yung sa atin lang naman, ang gusto lang natin, yung bang magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-ipon. Ayun po yung lagi ko sinasabi, no? Ako, sapat na sa akin yung makaipon ako eh. Yung hindi yung kapag, kunyari, birthday ng anak mo. Pero yung birthday ng anak mo, gusto mo maganda, ang gagawin mo, mangungutang ka pa. Bakit? Dahil wala kang ipon eh. Kasi yung kinikita mo, halos sakto lang dun sa pangangailangan ninyo araw-araw. Minsan nga kulang pa eh. So karamihan sa atin, mga hindi nakakaipon. Kaya pagdating ng mga okasyon, birthday ng anak mo, nanay mo, Pasko, bagong taon, biruin nyo, ipapangutang nyo pa.
So dapat ayun lang sa akin. Makaipon lang na kung may magbe-birthday, kung merong okasyon, ang gagasusin ko yung naipon ko. Hindi na ako kinakailangan mangutang pa. So sa akin okay na yun. Ewan ko sa inyo kung ano yung mga pangarap nyo sa buhay na dapat ibigay ng gobyerno. Diba? Kasi pansin ko mga kababayan, ang yumayaman lang dito sa bansa natin mga politiko eh. Oh. Hindi nyo mapansin? Po mga politiko lang ang yumayaman dito sa bansa natin. Kung mapapansin nyo, kaya nag-aaway-aaway itong mga to eh. Maglalaban sa barangay captain, magpapatayan. Magkano lang sweldo ng barangay captain? Oh, pero bakit halos magpataya, magbarilan? Bakit? Alam na this, di ba? Kaya ito nangyayari. Ito mga kababayan natin nagigising na. Shoutout dun sa mga nagising na. Kasi alam nyo, may nakita akong video. Nagreklamo na sila eh. Oh. Reklamo na sila. Tuwan-tuwa sila nung nanalo eh. Etong dalawa, ating vice presidente sa presidente, tuwan-tuwa sila. Pero ngayon sising-sisi. So, wala na. Kumbaga, pabawasan ng pabawas yung pagtitiwala ng taong bayan dito sa halos lahat. Kasi lahat bumagsak eh. Wala namang pasado eh. Bumagsak lahat, bumaba eh. Ibig sabihin, unti-unti nang nawawalan ng tiwala ang mga tao dito sa mga opisyalis ng ating gobyerno. Oh, ito. Dito sa sa ating presidente. Bakit bumaba rating si Pangulong Marcos? Ang dami ng lumalabas issue ng smuggling at yung mga nangyayaring sabuatan o dyan mismo sa Department of Agriculture. Saka hindi makakalimutan ng tao kasi yung presyo ng bigas. Ang pinangako sa kanila, bibigyan sila ng 20 pesos na 1 kilo ng bigas. Diba? Tuwan-tuwa nga. Basta nakita ko yung video sabi nila tuwan-tuwa sila, nanalo si Marcos, bababa na lahat ng bilihin. Ayun ang sabi nila, sinisigaw pa nila. O ngayon, inaasahan nila yung bigas, bababa yung presyo, 20 pesos 1 kilo. Anyari? Makakabili ka 20 pesos na 1 kilong bigas, hindi mo naman makakain. Saka yung 20 pesos, may kinainan nga ako dyan eh. Tapsilogan. Yung 20 pesos, extra rice lang. Extra rice lang, yung 20 pesos. O yan yung hinahanap ng tao. Nasaan na yung pangako ni Presidente Marcos? O kaya, wala, hindi mabigay eh. Imbis na yun yung presyo, yung pala yung itataas ng presyo ng bigas. Yung dating bigas na 40 pesos, ngayon 60 pesos na. Hindi pala yun yung bababa yung presyo ng 20, yung pala yung itataas, yung ipapatong dun sa existing na presyo ng bigas. Kaya yung mga kababayan natin, wala nang tiwala dito sa ating presidente. Okay, dito naman kay Vice President. Ito si Confidential Fund. Ito pong si Sara Duterte. Sa lahat po na naging vice presidente ng Pilipinas, siya po ang pinakamatindi. Siya po ang humingi ng pinakamalaking confidential fund sa kasaysayan ng Pilipinas. O, record breaking. Record breaking to it's. Kaya yung mga ibang ahensya ng gobyerno natin naghihingi rin. Pahinginin kaming confidential funds. Pwede pala yan eh. Maganda kasi yan, hindi mo na kailangan paliwanag gusto mo sa mo ginamit. Basta waldasin mo. Yung 125 million ba yun, gastusin mo lang sa loob ng 11 araw. Walang question, bawal magtanong. Kaya itong ating mga kababayan na buwisit na. Biruin mo yung confidential fund na yan, kinuha yan dun sa Kaban ng Bayan. Saan ba galing yung Kaban ng Bayan? Pera po yan ng taong bayan. Yan po ang mga kinokolektang buwis every time na tayo nagtatrabaho. Pagod na pagod tayo sa pagtatrabaho. Minsan nag-overtime pa tayo para lang tumaas yung sweldo natin. Para mas malaki yung gana. Tapos babawasan yun ng tax.
iipunin yung mga tax ng mga naghihirap na Pilipino, talagang pinagtatrabahuhan. Tapos ngayon kukunin, gagawing confidential fund. Tapos ngayon tinatanong ka, saan napunta? Paano mo nagamit yun sa loob lamang ng 11 araw? Ayaw mo magpaliwanag? Ayaw mo sabihin? Pet malu, di ba? Kasi alam niyo mga kababayan na, kung ikaw ay merong pagmamahal sa ating bayan, dapat mahal mo ang mga Pilipino. At kung mahal mo ang Pilipino, hindi ka magtatago ng mga bagay katulad ng ganyan. Lalong-lalo na pagdating sa pera ng taong bayan. Kung mahal mo lang talaga ang taong bayan, kasi madali naman sabihin, mahal ko ang Pilipino. Mahal ko kayo. Madali lang sabihin yun Pero ginagawa mo ba? Makikita yun sa gawa. So kung ikaw ay talagang may malasakit sa kapwa mo Pilipino, sa tingin ko, hindi ka magsisinungaling. Hindi mo itatago yung mga bagay na yan. Magiging transparent ka. Kasi once na hindi ka naka-transparent, once na meron kang hino-hold back, may tinatago ka, ibig sabihin yan, meron ka nang ginagawang masama. Ganun lang yung kasimple. Kasi kung wala kang tinatago, sasabihin mo yan. Diba? Kaya hindi ko masisisi itong survey. Wala nang tiwala ang mga tao dito sa mga opisyalis ng ating gobyerno. Lahat bumaba na. Simula sa presidente, vice-presidente, senator, House of Representatives, dyan sa Supreme Court, lahat. Bumaba ang tiwala ng tao. Sino ba naman ang matutuwa sa inyo? Imbes na unahin kasi ninyo yung mga pangangailangan ng tao, mas inuuna nyo yung bulsa ninyo. Kaya sa susunod mga kababayan, iisip-isip. Pipili kayo ng mga ilalagay dyan sa posisyon. Siguraduhin ninyo para sa tao, hindi yung para sa pansarili lang.